Sana ngayon na-review to kasi magkadalawang taon na. Kung hindi mo pa na-review yan, abang tamad-tamad mo naman. Diba? Tinake mo ang challenge as DEP and Secretary, so dapat ikaw ay mag-aral, mag-research ka naman, para naman alam mo at hindi mo inaasa dyan sa mga expert na sinasabi mo, na mga guro dyan sa DepEd. So, ito lang masasabi ko, Sarah. So, ito lang masasabi ko, mga kaibigan. Kung ikaw nagmamahal sa bayan, Sara Duterte, na palagi mong sinasabing, mahalin natin ang Pilipinas! Pero nag-i-stay ka sa DepEd na wala ka namang alam! Anong klase ka? Nagalit si Kwan ah. Madam Alvin Rich. Ano yan? Pera-pera na lang? Ha? Kaplan ka naman! Kahit 1%! Huwag masyadong makapalang mukha! Diba? Huwag masyadong magpakapal ng mukha! Sara Duterte! Pero alam ko naman na talagang sadyang makapal ng mukha mo. Kaya hindi ka aalis dyan. Pero eto ang tandaan nyo mga TV sheets, ha? Mga nakikinig kayo ng mga TV sheets. Kudaw kayo. Dahil nandito lang kami ng mga Marcos loyalists and supporters. At may kakamping, may Disconian, may Dilawan, lahat-lahat. Yung ayaw sa pamumuno ng mga Duterte na walang ginawa kundi LJK! Ang pakain ng ating mga kababayan! Pagkatapos kapag galit ka sa Duterte, sasabihin sa'yo, adik ka ano? Adik ka! Hello! Hindi ako adik! Hindi nga ako marunong manigarilyo eh! Pero galit ako sa pumapatay ng kapwa Pilipino! Mga mahihirap! Ang pinapatay ni Duterte, hindi mayayaman! Tandaan niyo yan! Mga mahihirap na nakatira sa squatter area, mga mahihirap na nakikita natin na wala kalaban-laban! Diba? Matutuwa sana ako kung ganyan ginagawa niya doon sa mga drug lord. Tsaka sa mga kasama niya, sina Michael Yang. Diba? Ayaw, matutuwa pa ako. Eh, kaso hindi eh. Ang pinapatay ni Duterte ay mga mahihirap. Mga walang kaya na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya pwede ba, tantanan niyo kami! Diba? So, ayan, inaano na ako dito. Pasensya na po mga kaibigan kasi kapag ako po talaga nagla-live, umaabot po ng 3 oras. No? So, pero po talaga limited lang. So, iba po mga hindi ko na masasabi. Maraming po salamat. Supportahan niyo po this Admin Rich sa aking Facebook page, TikTok, at saka sa YouTube. No? Admin Rich po. So, bago ako bumaba, 3 beses po yan na, Sara resign! Sara resign! Energy. Saglit. Energy ha. 3 beses sabay-sabay ha. Energy. Energy daw. Sara resign! Sara resign! Sara resign! Sara resign! Sara resign! Sa DepEd! Huwag magpakapal ng mukha! Salamat po! Maraming salamat, Admin Rich. Wow, yun ang tinatawag ko intense, di mo ba? Grabe, si Admin Rich, siya talagang ayaw pakabog. Pero kanina ba, ito ay seryoso po ito. Kanina, nagpasyente na nga lang ako si Ma'am, may inamin yung edad agad eh. Kanina, doon sa gilid sabi ko, nung dekada 60 po, nung bilang isang binatilyo, hindi naman sinabi edad ko, di ba? At least hindi nyo nahulaan. Si Ma'am rin sinabi eh. Pero don't worry, sexy pa naman kayo. At maganda pa rin po kayo. Ayan. Palakpakan po natin ulit. Admin Rich. Ayan. At ngayon naman po, mga kaibigan, tawagan naman po natin isang sikat na vlogger. Hindi natin patatagalin. Palakpakan po natin. Nakero, Miyamoto. Tama. Yes.
Parang, pwede, tatlo na lang kulang natin. Team basketball team na tayo, sir. Yeah. Yes, hello po. So, Ayan na si Takero, mga kapsat. Takero. hindi talaga ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Sa camera, sanay talaga ako eh. Pero nung nalaman ko na ako na yung sunod, napamura talaga ako. Ang sabi ko, anak naman ng fentanyl ito, no? Ako na yung kasunod. So ngayon mga kababayan, no? Alam niyo kung ano yung pinaka nakakasar kay Sara Duterte kung bakit kailangan niya mag-resign? Yung mga simpleng trabaho lang ng admin na trabaho. Alam niyo yung mga admin na trabaho, di ba? Yung trabaho sa opisina. Napakasimple na lang ng mga kababayan, hindi niya pa nagawa ng maayos. Kaya nga nagkaroon tayo ng 19,000 na ghost student. Yun po ay trabaho lamang ng admin, trabaho opisina. Hindi niya pa nagawa ng maayos. Tapos, meron pa dito, no, yung kita ng debit, gumawa siya ng isang bank account at pinasok niya yung pera niya doon. Hindi, meron nakalagay dyan. Nakasama talaga yun dyan. Na-audit siya ng COA. Di ba, ang kapal ng mukha, di ba? Tapos mga kababayan, alam niyo kung saan ako pinaka-naiinis talaga? Nagsalita siya ng Chinese. Tapos, ang sabi niya, ang gusto niya daw, magkaroon daw po ng partnership yung Pilipinas, yung DepEd sa China regarding sa education at saka youth development. Papayag ba kayo ng ganon? Hindi, di ba? So ang kapal na mukha mo, so sigaw natin, no? Inday Sara, mag-resign ka na! Inday Sara, mag-resign ka na! Saba, Inday Sara, mag-resign ka na! Anak ka ng fentanyl. So, ano pa ba? So, di ko na papahabain. Hindi talaga ako masanay talaga ako sa camera, no? So una sa lahat pala, bago tayo magtapos, kasi nagpapasalamat po ako sa mga pumunta po dito, na tayo po ay organic dito. Walang hakot, walang binayaran. Organic po lahat ito. So, ang isa lang po talaga, no, na nakakapagtaka, itong simpleng rally natin na to, medyo malaki na nagastos natin dito, di ba? At ito po ay tulong ng mga vloggers, tsaka mga supporters, tsaka mga loyalista po na nandito. So, dito pa lang mga kababayan, napakasimpleng stage lang nito, malaki na yung nagastos natin. Paano pa kaya yung rally ng Maisog? Nakita niyo yung rally ng Maisog, di ba? Ang laki ng stage, ang laki ng ang laki ng screen, ang ganda ng speakers. Mahal yun. So ang tanong dito, gusto ko kayo na sumagot. Sa tingin ninyo, saan galing yung pera na ginagamit nila para sa rally ng Maisog? Saan galing? Pero ang taong bayan. May nagsasabi China. May China ba? Pero ang taong bayan, or galing sa China. So, para sa akin, malaking karangalan po ito na nandito po tayong lahat, organic, at karamihan naman ng mga pumunta po dito ay in-invite din po ng mga vloggers at ng mga loyalista. So maraming salamat po sa inyo lahat at sana po meron pa pong kasunod ito at mas palakihin po natin ito para palagi po akong nandito sa Maynila. Yun po. Galing pa akong Iloilo, ha? So thank you po, maraming salamat. Salamat po, thank you. Maraming salamat, Sir Takero! Ayap yung moto. Ang ilong ko pagkali, sir. Dugay na ko sa Manila. Ilong ko po eh. Ang masakit po niyan, actually, kaisa po ako ninyo sa lahat ng ipinaglalaban ko. Yung mga paminsan-minsan, parang kinikiso ko sarili ko. Kasi pag tumitingin ako sa salakin, mas kamukha ko yung umaharang sa mga kababayan natin sa sa mga sundalo, mukha ako tsekwa, no? Tuloy parang komisyon, ano pa talaga? Loyal ka ba talaga? O, tsekwa? Hindi po, nagkataon na ng ganito ang tsura ko. Pero ang puso, di ba ko, buong Pilipino. Ayan, di ba? Yan, nakikinig po si Ganta Andres Bonifacio Supremo. Yan, isa po siya sa mga nagbuwi sa buhay para mapanatili ang ating kalayaan. Di mo ba? Yan. Bueno, mga kaibigan, hindi natin patatagalin ang susunod na pupunta nating tawagin. Isa po sikat na vlogger. Tawagin po natin si Bima Alicia. Ayan. Bima? Ayun siya rin yun, no? In fairness, pogi si sir, ha? Bata-bata pa. Hello po sa lahat. Kamusta po kayong lahat, mga kababayan? Tatlong salita lang yung babanggitin natin dito. Respeto, pagmamahal sa bayan at pananagutan. Ito maiintindihan nyo lahat, mga kababayan. Hindi ko nahahabaan para kasi limitado lang yung oras natin. Alam nyo, nung itinalaga si Sara bilang
sekretarya ng DepEd, pananagutan niya na protektahan ang kaalaman ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga kabataan. At isa pa mga kababayan, si Kibuloy, alam nating akusado at ang biktima mga minor de edad. Ibig sabihin, mga kabataan niya na dapat ay nag-aaral at hindi namin biktima ng isang pastor. Ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung siya ay ina ng ating mga kabataan, ng mga mag-aaral ng DepEd, dapat mga kababayan, kinakapa niya muna yung mga nakabuso ni Kibuloy bago siya pumunta sa rally ni Kibuloy at makikisa doon habang wala ang ating presidente. Ngayon mga kababayan, ito yung pangalawa, yung pagmamahal sa bayan. Alam nyo, yung ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, lagi kong sinasabi sa vlog natin, napaka-importante ng mga yan. Sa tuwing nasusugatan yung mga yan, para na rin tayo nasugatan. Ngayon mga kababayan, yung mga kasundaluhan natin, na winatar ka nun sa West Philippine Sea, simpleng komento lang yung hinihingi sa kanya. Hindi niya pa magawa. Samantalat yung mga simple natin mga kababayan dyan, kahit walang katungkulan sa gobyerno, meron silang komento mga kababayan. At ito pa mga kababayan, yung respeto at halal. Alam naman natin na yung ating presidente ay hinalal ng 31 milyon na butante. Ngayon mga kababayan, ipinananawagan na ang kanilang mga kasamahan na bumaba sa pwesto para ano? Ano ang sabi ni Roque ng aking kababayan? Para i-take over ni Sara yung pwesto ni PBBM. Kung yung sekretarya nga, yung DepEd nga, hindi mo kayang gamutin, ang Pilipinas pa kaya? Tama! Ganun lamang po. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat, Sir Jake Bandos. Yan, Sir, partida na yan. Medyo namamaos pa kayo ng konti, ha? Yan. Ano ba yan kung hindi namamaos si Sir? Panalo. Hindi, gusto ko dito sa crowd na ito. Fighter na fighter, ano? Buo loob. Tama ho ba? Buo ang loob. Hindi ho tayo pasusupit kahit kanino. Tama ho ba? Ayan. WPS sa atin po ito. Yan. At kanina, yung sinabi ko, practice lang, kayo totoo na talaga, promise. Tawagan po natin na isa sa ating mga haligi din, sa ating vlogging community, sa ating movement, Mima Alicia! Ayan, tinatawagan po natin, Ma'am. Kanina practice mo lang kayo ngayon, totoo na po ito. Wow, ganda pala ni Ma'am. Wow, parang hindi lang vlogger, parang dancer at artistahin. Si Mima. Magandang gabi sa inyong lahat! Alam nyo guys, sa totoo lang, itong mga bagay na Vlog. pinagsasamahan natin ngayon, pinagtitipon-tipunan ay napakahalaga po talaga. Kasi po, boses natin to guys. Alam nyo, mga minamahal, kaya tayo nandito kasi nga po, pinaglalaban natin ang ating presidente. Laban nga po sa mga